grupo ng mga pastol, the shepherds. Nga itong mga shepherds na ito ay kinakilala ng mga Israelita ng mga makasalanan. Remember that? Ang unang pinapakita o pinapakitaan, pinapahayag ang bagong sanggol doon sa mga makasalanan. Because the pastol, they were considered as sinners sa kapanahunan ni Jesus sa mga Hudyo. They are Hudyo, Israelites po itong mga pastol na yaon. Sila po ang unang pinapakitaan. So up to that point, sa mga Israelita, ibig sabihin, sa kanila lamang pinapaalam ang pagsilang ng bagong manunubos. Israelites alone, dahil sa mga pastol, masayang-masaya, galak na galak sila nang umalis at ibinalita doon sa kanilang kapwa mga Hudyo. Padala mo yung kay Gil. Pero mga kapatid, later sa pamamagitan ng 3 hari o 3 mago, nalaman ng buong mundo na may bagong silang na sanggol. Dahil itong 3 hari na ito ay galing po sa iba't ibang sulok ng daigdig. Hindi po sila mga Hudyo, kundi galing po sila sa iba't ibang daigdig, itong 3 mago. At ito po ang ibig sabihin na sa pamamagitan ng 3 mago, ang buong mundo ay nakakaalam tungkol sa bagong silang na hari. Na hari na siyang isinilang sa isang saban. Yun po ang essence ng Epipany o kaganyahan ng Epipanya. Na ang pagpapahayag ay hindi lamang sa mga Hudyo, but sa lahat o throughout the world, sa sanlibutan. Another part of our reflection, tingnan natin yung ibang grupo ng tao na binanggit dito sa Ebanghelyo na lahat sila ay nakatanggap ng balita about the newborn king. Kahit lahat sila ay nakaalam na tungkol sa bagong silang na bata, iba-iba ang kanilang reaksyon. Tingnan natin ang kanilang mga reaksyon. Baka isa tayo sa kanila, the same reaction. Ang iba sa kanila, they did not bother. Wala silang pakialam na bumisita o pumunta doon sa Bethlehem, kung saan si Jesus ipinanganak. At meron lang isang grupo na bumisita sa bagong silang na hari. Sabi ko, 3 lang ang ating mapagnilayan. Yung 2, walang pakialam, pero yung isang grupo, they visited. After they saw the star. Meron tayong star dyan. Sabi ko nga, itong 3 ito ay meron silang yung maalamon. Ano ba maalam mo sa Tagalog? Maalam tungkol sa star. Mabasa nila o nabasa nila ano ang kahulugan ng star na yaon, ng bituin na yaon. Maraming stars, di ba? Alam natin, napakaraming stars sa himpapawid. But there is coming. At alam nila ano ang kahulugan sa bituin na ito, sa liwanag na ito, at kailan ito liliwanag sa buong mundo. At napakalayo ang kanilang pagbiyahe. They are coming from the other parts, kung saang sulok sa mundo, itong 3 hari na ito. But they wanted to visit. Dahil alam nila kung sino at anong taong ito. Hindi lamang isang simpleng tao, kundi siya yung nagdala o sasabihin natin tagapagligtas na matagal na inaantay ng mga tao, hindi lamang sa mga Israelita, but throughout the whole world. So kaya mga kapatid, sa 3 grupo na ito, o sa 3 klaseng mga tao, the first one is Herod the Great.
nakakaalam siya o meron siyang alam tungkol sa Batang Hesus. Tinawag siyang the Great or Herod the Great. At kapag ikaw ay hari, bihira lang na ikaw ay bigyan ng ganyang klaseng titulo, the Great. At bakit mo siya tinawag na the Great? Kasi si Herod or King Herod, he was a great organizer. Magaling siyang mag-organisa. And he was also a great church builder. Magaling siya magpatayo ng mga simbahan. Ang problema lang po, yung pagtatayo niya ng simbahan was not out of his religious conviction. Dahil yung pagpapatayo niya ng simbahan out of political motive. Meron siyang motibo. Pansariling motibo. Kasi alam niya na yung mga Israelita, mahilig sila sa mga simbahan, structure. Simbahan, kagaya nito. Ang mga Israelita ay may mahilig sa ganyan. Kung kaya sabi ni Haring Herodes, kung mapapatayo ako ng simbahan, mapamamahal ako sa mga tao at kayang-kaya ko silang hawakan sa liig. Kaya careful tayo. Kung meron tayong mga pang-politikang motibo, gagawa ng paraan upang mahawakan sa liig ang gusto nilang hawakan. And this is ang motibo ni Haring Herodes. So yun po ang motibo ni Haring Herodes. It was a political motive. At ang pinaka-worst, mga kapatid, tungkol sa pagkatao ni Haring Herodes, siya po ay napakasakim sa pagiging hari, ibig sabihin sa kapangyarihan. Bilang isang hari, you have a power. Bilang isang leader, you have a power and authority. Makapangyarihan ka. Kasi bawat tao na mababalitaan niya na maaring pumalit sa kanya ay kanyang pinapatay. Example, may nagsasabi sa kanya ng ganito, mahal na hari, pag kayo po ay wala na sa buhay na ito, maaaring si ganito o si ganito ang papalit sa inyo. Kapag narinig siya ng ganito, na sinasabi agad-agad, ipapapatay niya yung tao o yung taong tinutukoy na siyang papalit sa kanya. Kahit sino pa yan, kahit ang kanyang asawa, kanyang mga tiyuhin, kanyang mga pinsan, o ang pinaka-worst, ang kanyang dalawang anak na lalaki. Kapag ito ay babanggitin na siyang pumalit sa kanya, sila ay papatayin agad-agad. Dahil sa kanyang kasakiman, sabi niya, wala akong hangad na mamatay, I will remain as king forever. Sila, napakasakim sa kapangyarihan. Ganyan si Haring Herodes. At sabi pa ng ibang mga tao, mas ligtas pa daw ang maging baboy kaysa maging anak ni Haring Herodes. Bakit? Kasi si Haring Herodes bilang Hudyo, hindi siya kumakain ng karning baboy. Bilang Hudyo, hindi siya kumakain ng karning baboy, kaya safe daw ang magiging baboy. Kaya noong panahon yun, yan ang paniniwala ng mga taong Hudyo. Sabi nga, it was safer to be a pig than to be a son of Herod. Bakit? Dahil patay niya. Pag binanggit ang pangalan na siyang papalit sa kanyang trono. Kaya mga kapatid, nabalitaan ni Herod na tungkol sa bagong silang na sanggol, nagplano siyang ipapatay ang bata na ayon sa mga sabi na itong bata ay magiging hari sa mga
Hudyo. Remember, December 28, the Feast of Innocent, pinapatay ang mga bata na mga lalaki, 2-year-old below. The second group of people, yung mga eskriba at mga pariseo, the scribes and the Pharisees. Yung mga eskriba at pariseo, alam na nila kung saan isilang si Jesus. Kaya nang sila ay tanungin ni Herod kung saan ang bagong isinilang na hari ng mga Hudyo, agad-agad ang sabi ng mga eskriba at mga pariseo, in Bethlehem of Judea. Alam nila ito dahil ito ay nakasulat na, therefore alam na nila ang kasulatan. Ito yung mga mambabatas ito yung mga leader. Alam na nila ang kasulatan na darating ang kikilanin na hari ng mga Hudyo. At hindi lang hari ng mga Hudyo, but he became a king of all the kings. Kristong hari. At ito po ang problema ng mga eskriba at pariseo. Yung pagkakilala nila kay Jesus ay hanggang isip lamang. Yung alam nila kay Jesus ay hindi konektado sa kanilang buhay. Yung pagkakilala nila ni Jesus, napakalayo sa kanilang pamumuhay. Kaya mga kapatid, para sa kanila, okay na alam namin kung siya o saan siya isinilang, but we don't care kung kaya hindi sila pumunta sa sarsaban dahil wala silang pakialam sa bagong silang na ito. Their knowledge of Christ was up to their heads only. Nasa utak lamang, nasa isipan lamang, but their lives had nothing to do with what they had in mind. Hindi konektado ang kanilang pagkilala kay Jesus sa kanilang buhay dahil wala silang pakialam sa Diyos. Sometimes, ganoon din po tayo Di ba? Kapag si Jesus ay wala sa ating buhay, we don't mind the other people. Kapag ang Emmanuel nasa ating piling, nasa ating buhay, and then meron tayong pakialam sa bawat isa sa atin. Ito po yung buhay ng mga eskriba at mga pariseo. Kaya palagi silang napagsabihan ni Jesus dahil ang kanilang mga sinasabi ay hindi nakikita sa gawa in terms of relating with the people. Itong mga pariseo na ito, itong mga eskriba na ito, itong mga leader na ito, they had nothing, or their relationship with the people ay napakalayo-malayo. The same sa kanilang relasyon sa Diyos. The third and the final group, itong mga mago, the wise men, the astrologers, the three kings. Sila po ay mga matatalino na tao. Sabi ko nga, they were considered as scientists o mga astrologers. Mataas ang kanilang pinag-aralan. They understood the meaning kung ano man ang mga bagay-bagay na nandoon sa ipapawid. Kaya nabasa nila ang isa sa mga bituin, ano ang kahulugan, ano ang mensahe sa bituin na yaon na kanilang nakita. But then, the good thing about them ay ganito po, mga kapatid. Hindi lang huminto ang kaalaman nila kay Jesus sa kanilang utak. Yun din ay bumaba sa kanilang puso. In other words, their lives were affected by what they had in mind and in hearts. Hindi lamang hanggang understanding. Naintindihan nila ang
ang bituin na yaon na ipinahayag. No. Kundi pinababa nila sa kanilang puso at nalalaman nila kung sino at ano ang taong ito. Mas lumawak ang kanilang pagkakaintindi, pagkilala nang sila ay bumisita at nakita nila ang bagong silang. Nang makita nila, they were affected at kanilang sinasabuhay kung ano ang kanilang naiintindihan at nakita. Nang maintindihan nila kung ano po ang kahulugan ng mensahe ng bituin, all the pains, lahat ng pagod at mga pasakit sa kanilang katawan. Remember, sabi ko nga kanina, napakalayo ang kanilang journey. Dahil itong mga tao ito ay hindi po sila galing sa Israel. They were came from the other sulok ng mundo. But because naintindihan nila ang liwanag na yaon, they travel. Napakalayo at napakatagal ang kanilang pagbibiyahe. Hindi lang isang click na pumunta kagad sila doon. No. Wala pang ang four wheels eh. Ano pong sinasakyan nila? Baka kamilyo. Dumaan sa disyerto. O marami pang mga napagdaanan itong mga tatlong mago na ito before sila nakarating doon sa Bethlehem. Lahat ng pagod, lahat ng sakit ng katawan, dahil sa kanilang paglalakbay, lahat ay nawala nang makita at bisitahin nila ang bagong silang na si Jesus. And they were excited to see itong bagong silang na ito. Siguro mga kapatid, ito din hamon sa atin. Sa mga nakaraang 4 na linggo ng Adbyento, and the 9 days sa ating yung ilaw, yung puyat. Siyang na araw tayo nagpupuyat, siyang na gabi, siyang na misa ligayo tayo nagpupuyat. Bakit po? Punong-puno ang simbahan, siksikan. Kaya mag-level 3 na tayo bukas eh. Siksikan ng mga tao. Bakit po? Dahil lahat po tayo ay excited. Masayang-masayang magalak na magalak sa pagsalubong sa Batang Hesus sa kanyang kaarawan. Yes or no? The same feeling with the three magi o itong tatlong bago na ito. Excited sila na makita ang ipinakilala na bagong silang. And then after that, nang makita nila ito, nagbago ang kanyang buhay. Because they witnessed, kitang-kita nila ang pagpapahayag ng anak ng Diyos. And then masayang-masaya sila na bumalik at ibalita ang mabuting balita na kanilang nakita at kanilang ipinahayag, the good news. Hindi nila kinimkim, kundi bumalik sila at pumunta sa iba't ibang lugar upang ibalita ang magandang balita na dumating na, ipinanganak na ang matagal ng inaantay. Sana ganoon din po tayo mga kapatid. Yung excitement natin na naranasan natin for the past days, for the past weeks, at nagiging saksi tayo, sinalubong pa natin siya sa December 24 ng gabi para sa kanyang kaarawan for the next day. Pero kaya lang minsan parang kinikirot yung puso ko noong December 25 dahil kunti na lang talaga ang nagsisimba. Saan na yung mga taong siksikan during sa 4 weeks and 9 days? Pagdating sana ng pinaka-araw na yaon, nawala ang iba nating mga kapatid. Supposedly, we are there to celebrate
the birth of our Lord. Pero nawala eh. And anyway, puyat sa party-party. Kaya ngayon, ano na tayo? Third level. Ganun na eh. Wala na tayo magawa eh. Ano na, tumaas na eh. Di ba? Pero, ito ngayon ang pagpapahayag. Ito po yung tatlong grupo mga kapatid. Ngayon po, let me end my sharing with a question. Natanungin natin ang ating mga sarili. Tingnan natin sa ating relasyon sa Diyos. Alin po sa tatlong grupo na binanggit ko na maituturing mo na ikaw ay kabilang? Kagaling Herodes, sa mga eskriba at mga pariseo, o yung pangatlong grupo, ang tatlong mago? Which is which? Ikaw ay nabilong. And another question is, how do you reveal? Paano mo ipakilala, ipapakita ang Diyos sa iyong kapwa? Remember, ikaw ngayon ay Diyos mismo. Hindi yung Diyos na kagaya niya. Because God is with us. Ang Diyos ay nasa sa atin, nasa ating piling. Remember, God is with us, the Emmanuel. God is with us. Ang hamon po sa atin, itong taong ito, 2022, how can we reveal God to others? Paano natin ipahayag, ipapakilala ang Diyos sa ating kapwa sa taong ito? Tapos, bibigay tayo sa bawat isa. Happy Three Kings, di ba? Happy Three Kings. Masaya ka ba na ipahayag mo ang Diyos sa iyong kapwa? Yun po ang ibig sabihin ng Epiphany, the Three Kings. Ang pagpapahayag, ang pagpapakilala sa Diyos sa ating kapwa. Are you happy? Opo, Father, Happy Three Kings. Ganun lang. Pero kung ano po ang kahulugan when we say Happy Three Kings? Masaya ka bang ipahayag mo, ipakita mo, ipadama mo ang iyong pagkabagong Kristo? Because God is with you. God is with us. God, ang Diyos ay nasa ating piling. The Emmanuel. Happy Three Kings. Sana all happy. Magandang umaga po. Magsitayo pong lahat. Mga kapatid, sa ating pagpapahayag ng ating pananampalataya, pagdating po sa pangungusap na nagkatawang tao, siya na lang ng Espiritu Santo, ipinangalan ni Santa Maria Virgen, huwag na tayo luluhod, kundi yuyuko po tayo. And then, mamaya na po, mamaya na. Then pagkatapos sa pagyuko, huwag mo lang dire-diretso. Lektor, huwag mo lang dire-diretso, kundi tahimik muna ang lahat. No? Pasalamat tayo doon. Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Bigyan ko natin naman siya mong palakpak ng ating Panginoon. Bagong taon ay mapagong
sa